Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat. Narito na naman po ako para mag-share ng salita ng ating Diyos. I pray na nakahanda na naman tayo, excited na naman tayo para makinig, mag-aral at magbasa ng salita ng ating Diyos. Kagaya na ginagawa natin mga kapatid, kailangan natin ang unahin na magdasal, manalangin para lumapit sa ating Diyos, para humingi ng gabay, humingi ng wisdom sa ating Diyos. Samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka na. Kung sa langit, muli kami nagpapasalamat sa isang pagkakataon na naman na ipinagkaloob mo sa amin para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. I pray po, Lord God, na lahat ng aming maririnig ngayong umagang ito ay maisabuhay namin. Hindi lang yung basta marinig, hindi, Lord, mai-apply namin ito sa aming mga buhay at mai-share din sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa. Salamat, Lord, dahil naniniwala po ako nakasama ka po namin ngayong umagang ito. I pray din, Lord, na samahan mo rin po ako, turuan mo rin po ako, gabayan mo rin po ako para, Lord, lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita. I pray na maging maayos ang aming pakikinig ng iyong salita, Lord. Walang maging sagabal o maging maayos upang makapag-focus kami ng maayos sa inyong sasabihin ngayong umagang ito. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-share ng aking devotion ngayong umagang ito, nanyayahan ko lang yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ang aking i-share ngayon ay dito sa Mika o Mikas chapter 2. Ulitin ko lang, Mikas chapter 2 verse 1 hanggang 3 ang aking i-share sa inyo, at may pamagat po ito dito na sumpa sa mga mapang-api. Dito po ulit ako magbabasa mga kapatid. Magandang Biblia, magandang balita Biblia. Mikas chapter 2 verse 1 to 3. Sumpa sa mga mapang-api. Sabi po dito, kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi natutulog dahil sa pagbabalak na kasamaan at maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Ulitin ko mga kapatid. Kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan at maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Kakilakilabot yung mangyayaring ito mga kapatid sa mga nagbabalak ng masama. Verse 2, kapag nagustuhan nila ang lupa ng may lupa, kinakamkam nila ito, inaapi nila ang mga tao sa pamamagitan ng pandaraya upang maalipin nila ang pamilya ng mga ito at masamsam ang kanilang mga ari-arian. At verse 3, kaya nga sinasabi ni Yahweh, paparusahan ko ang sambahayang ito at walang sino mang makakatakas dito.
hindi na kayo muling makakapagmataas pagkaraan ng araw ng inyong kapahamakan. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Patungkol ito sa mga nagbabalak, nag-iisip na gumawa ng masama sa kapwa. Sinabi pa rito, maagang gumigising para gawin yung kanilang masamang balak. Naghihintay ng pagkakataon. Kakilakilabot. Kung yan ang iniisip ng mga tao na gumawa ng masama, may magandang hindi rin mangyayari. Sinabi pa rito yung pagkamkam ng mga lupain. Ibig sabihin, yung hindi sa'yo, pinagnanasahan mo at pinag-iisipan mo pa ng masama yung taong tunay na may-ari nito. Ganun din sa mga ibang bagay, yung pagnanakaw, kung paano ito makukuha, pinag-iisipang mabuti. Sabi pa nga rito, yung mga hindi na natutulog dahil yun na lang iniisip, di ba? Yung mga marami dyan, napapanood natin, gabing-gabi bumabangon, di ba? Hanggang madaling araw, kumisilip-silip sa tahanan. Tinitignan yung mga naiwang gamit o sasakyan, motor, bisikleta o ano pa. Yan po yung mga pinagbabalakan ng masama. Even sa family, binanggit dito yung mga lupain. Even sa family, yung mga gustong kunin, gustong kamkamin, mga ari-arian ng ibang tao. At hindi lang yan sa mga bagay-bagay. Marami yan. Alam natin yung 10 Commandments na bawal ang kining, pagnasahan. Iba po ang asawa ng may asawa. Nandyan na lahat yan. Pinagbabawal ni Lord yan ng Diyos na pagnasahan natin. Even yung karangalan ng isang tao. Diba? Yung ginawa niyang maganda. Pinalabas mo na ikaw ang gumawa para ikaw yung papurihan. Kasalanan din yan. Kakilakilabot, sabi ng Diyos dito sa kanyang salita. At verse 2, sabi pa rito, kapag nagustuhan nila ang lupa ng may lupa, kinakamkam nila ito, inaapi nila ang mga tao sa pamamagitan ng pandaraya upang maalipin nila ang pamilya ng mga ito at masamsam ang kanilang mga ari-arian. Naalipin pa. Yun na nga yung may-ari ng lupa, pinag-iisipan pa ng masama, ginagawing alipin, ginagawing katulong, pinagsasamantalahan nila para makamkam nila, para makuha nila yung kanilang mga gusto. Sakim, mapagsamantala ang mga ganyang klaseng tao. At may kaparusahan, sinabi naman na kung tayo nag-iisip ng masama sa kapwa, may kaparusahan ito. Kung ano yung ginawa mo, yan din ang mangyayari sa iyo. Dito, babala ito. Na sinabi ko nga kanina na hindi lang yan sa lupa, hindi lang yan sa mga bagay-bagay na gusto natin o gusto nga kamkamin ng mga tao, kundi rin yan sa tao. Yung pagnanasa, yung gustong, halimbawa, dati, may ginawa yan sa akin, dapat kunin natin yan, gawin natin katulong, pahirapan natin yan. Ganyan. May mga nag-iisip pa na huwag natin pakainin para makaganti tayo. Pagsasamantala, pang-aapi ang mga ganyang iniisip ng mga tao niyan. At sinabi nga, ulitin ko lang, kakilakilabot ang mangyayari sa mga taong yan. Sa mga pagbabalak ng masama, aga pa gumising, paplano ano bang gagawin ko. At sinabi pa rito, hindi na nga nakakatulong sa pagbabalak ng masama. Verse 3, kaya nga, sinasabi ni Yahweh, ito na yung kabayaran doon sa paggawa ng masama, sa pagbabalak, sa pagsasamantala. Ano po? Kaya nga, sinasabi ni Yahweh,
Paparusahan ko ang mga sambahayang ito at walang sino mang makakatakas dito. Hindi na kayo muling makakapagmataas pagkaraan ng araw na inyong kapahamakan. Siyempre, kung naagaw mo na yung lupa, di ba? Magmamataas ka na talaga. Amin na yan. Akin na yan. Pero darating talaga yung kapahamakan sa taong yan. Kaparusahan sa taong yan. Hindi ka na hindi ka na magmamataas, sabi ganyan. At hindi makakatakas ang sino man dito. Hindi na kayo muling makakapagmataas. Walang makakatakas sa kaparusahan ng ating Diyos. Kung ikaw yung inaapi, huwag ka mag-alala, may Diyos. Paparusahan niya yung mga taong nang-aapi, nanlalamang, nanloloko. Paparusahan ng Diyos yan at kakilakilabot nga ang mangyayari. Sabi yan ng Diyos. At kung ako naman, halimbawa, yung nag-iisip ng masama, ako yung maagang gumigising para gumawa ng masama, nagbabalak, nag-aantay ng pagkakataon para magawa yung mga balak na masama. Ang sinasabi sa akin ngayon ng Diyos, kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan. At sinabi nga sa verse 3, paparusahan ko ang sambahayang ito. So, ibig sabihin, hindi lang ako, kundi yung sambahayan, buong pamilya ay paparusahan sa paggawa nito. Kasi sinabi nga dyan, di ba, yung maagang gumigising na nag-iisip ng masama, yung nananamantala, ang sabi ng Diyos, kaya nga sinabi ni Yahweh, paparusahan ko ang sambahayang ito at walang sino mang makakatakas dito. So, hindi lang pala isa ang paparusahan, kundi sambahayan. Lahat mapaparusahan. Kaya ano pa dapat gawin? Kalimutan ang paggawa ng masama. May pag-iisip. Hindi natin ito dapat iniisip. Dahil kakilakilabot ang mangyayari. Puro maayos na lang ang ating isipin. Puro maganda na lang ang ating planuhin. Yung kung paano makakatulong sa ating kapwa. Kung paano tayo makakapag-share na kung anong meron tayo sa ating kapwa. Bakit hindi na lang yan ang ating isipin? Dahil yan naman ang gusto ng Diyos na ating gawin. Yan naman ang gusto ng Diyos na ating isipin, planuhin yung maayos, maganda, tama at nakalulugod sa Kanya. Yan ang gusto ng Diyos para hindi maging kakilakilabot ang mangyayari sa atin. Dahil kung maganda, tama, maayos ang ating mga iniisip, yung nakalulugod kay God, siyempre pagpapalain naman tayo. Pati ang ating sambahayan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil ang Diyos mapagmahal sa mga taong umiibig sa Kanya, sa mga taong tapat sa Kanya, mga taong sumusunod, at sa mga taong takot o may takot sa ating Diyos. Alin ang pipiliin natin? Yung kakilakilabot o yung kasaganaan? Alin ang pipiliin natin? Ang kasama natin ang mga taong masasama o makasama natin ang ating Panginoong Hesus? Siyempre, ang pagpapala, ang pagmamahal ng Diyos, ang gusto nating makasama, makamtam sa ating buhay. Amen po ba? At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Ulitin ko lang sa Mikas chapter 2 verse 1 and 3 at may pamagat nga po ito dito, sumpa sa mga mapang-api. May sumpa talaga ang lahat ng yan na gumagawa ng masama. At meron namang magandang ibibigay ang Diyos
sa mga taong mapagmahal, matulungin, maabagin. Meron po yan. Piliin natin yung nakalulugod sa Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napag-aralan ngayon. Ako personally, marami akong natututunan. Marami na naman akong natutunan ngayong umagang ito na tinuturo na tayo na lang magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. Muli tayong mananalangin mga kapatid. Pagpapasalamat natin ang pag-aaral natin ito na hinihingi, inuutos sa atin ng Diyos na dapat natin gawin habang tayo ay nabubuhay. Manalangin po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagmahal, aming Diyos na mapagpatawad, mapagpala. Muli kaming nagpapasalamat sa umagang ito dahil muli mo po kaming kinausap. Muli mo kaming tinuruan ng mga bagay na tama na aming gawin, mga Diyos. Lord, una humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga masamang naisip, nasabi at mga nabalak, O Diyos. I pray mapatawad mo po kami lahat. I pray Lord God na ang bawat isa, bawat tao ay mag-isip na lang ng maayos, tama, makakabuti sa aming kapwa, makakabuti sa aming pamilya, O Diyos. Yan nawa ang lagi namin isipin at isabuhay, Lord God. Yung mga bagay na nakalulugod sa iyo, Lord God, ang aming gawin habang kami ay nabubuhay. In Jesus name. In Jesus name. Yan nawa ang aming maging puso, Lord God, ang maging mapagmahal, mapagpatawad, at maging mapagkumbaba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord God, nakita mo mga taong patuloy na nakikinig ng iyong salita. Nagbabasa nito at isinasabuhay. I pray, Lord God, na sila po ay ingatan mo, gabayan, proteksyonan, at pagpalain mo. I pray na laging maging malakas ang kanilang katawan, walang sakit at karamdaman, at punong-puno ng pagmamahal ang kanilang puso at ang loob ng kanilang tahanan. Yung pagmamahalan, pagpapakumbaba, nagbibigayan, nagtutulungan, Lord God. Yan nawa ang maging pamilya ng bawat tao sa mundong ito, Lord God. And I pray na lahat ng tao, kaming lahat, Lord God, sumunod sa iyo, makinig sa iyo, magmahal sa iyo, maging tapat sa iyo, at magkaroon ng tunay na pagkatakot sa iyo. Yan nawa ang mangyari sa aming puso at maramdaman namin palagi habang kami nabubuhay ang tunay na pagmamahal sa aming pamilya at sa aming kapwa. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po, Lord, sa pagkakataong ito. Salamat dahil naniniwala ako tagumpay na naman ang aming gawain ito. Napakarami na naman naming natutunan ngayong umagang ito. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Ama, sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoong Jesus, sa kaligtasan na ibinigay mo po sa amin. Salamat po. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong guidance, pagtuturo na dapat namin gawin. Salamat po. Salamat po, Lord God, sa inyong tunay na pagmamahal sa amin lahat. I pray na maging mabuting tao na kami simula sa oras na ito hanggang sa huling pagkakataon ng aming buhay dito sa mundo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ligid ang pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen po. Salamat dahil narinig ng Diyos ang ating panalangin. At salamat, claim nyo na matatanggap nyo ang inyong mga hiningi sa Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.